Lin Xiangyu, tanging anak ng pamilya Lim ng mataas na lungsod. Putang ina. Ito ba ay isang bansa ng mga babae? Tingnan nyo, may lalaki doon. Pogi. Gusto mong lumabas? Hindi. Hindi ako para sa ganyan. Nandito ako para sa blind date. Blind date? Naligaw ka ba? Dito kami lahat para sa team building ng kumpanya. Mali ang pinuntahan ko. Hindi. Dito ba walang taong nagngangalang Nangongshu? Nangongshu, hindi ba iyon ang ating CEO? Ikaw ba si Lin Xiangyu? Oo, sa dating site, nagrenta ako ng date gamit ang pera. Ang pangalan ay Nangongshui. Kara sekretary ni Nangongshui. Pinadala niya sa akin ang location. Sabi niya nandito siya. Pumunta ako para tingnan kung bagay. Inuutusan ka ng CEO namin na bumaba. Nangongshui, CEO ng Pangkat Bituin Niebe. Ang lalim naman nito. Baka patibong ito? Ako, hindi na ako sasali sa blind date. Kulit. Mukhang maayos naman. Siya na lang. Bakit ang lapit mo sa akin? Hindi ba sa internet naglagay ka ng presyo? 100 piso bawat araw. Pumapayag ako. Maging renta mong kasintahan. Yun lang? Pero may isa akong kahilingan. Walang pera ha? Tulungan mo akong magkaroon ng anak. Ano? Gumawa ng sanggol. Ngayon? Blind date lang. Gusto mo bang gumawa tayo ng bata ngayon? Sabi nila sa tubig, kaunting lalaki lang ang kayang magtagumpay. Kaya mo ba? Lola, ang lalim ng daya sa syudad. Gusto ko nang umuwi sa probinsya. Swear, Si Xiao nagtatago Fengxi, ka na naman fiancé ni sa Xue akin, di ba? Reyes. Ay nako, dumating na ang pinakaayaw kong tao. Magpalit ka muna ng damit. Pipigilan ko siya para sa'yo. Salamat. Wala si Mr. Sai dito. Sino ang niloloko mo? Umalis ka. Kung hindi, ang magpapainit ng kama ngayong gabi ikaw na. Pitawan mo siya. Bakit may lalaki dito? Sino ang nagpapasok sa'yo? Walang welcome dito ang mga taga-bukid. Pinapasok ako ng kasintahan ko. Nandyan na siya. Ikaw. Sue Reyes, ano na naman ang ginagawa mo? Mr. Sai, respeto naman. Eh di ipaliwanag mo sa akin. Itong probinsyanong ito, bakit sinasabi niyang kasintahan ka niya? Parang wala akong obligasyon na ipaliwanag sa'yo. At saka, respetuhin mo ang kasintahan ko. Mayroon pa kaming hindi tapos na bagay na gagawin. Tara na. Sue Reyes, huwag mong kalimutan may kasunduan ang dalawa nating pamilya. Ang pamilya Sai ay nakatanggap na ng bilyong pamumuhunan mula kay Ouyang, ang pinakamayamang tao. Gusto mong makipag-break sa akin? Hindi papayag ang nanay mo. Puta, buwisit, hintayin mo ako. Lumabas na tayo. Saan mo pa ako dadalhin? Siyempre, sa hotel, pumayag ka na sa akin. Ano bang pinangako ko? Gawa tayo ng baby. 100 piso ang upa kada araw. Ako ang girlfriend mo. Samahan mo akong gumawa ng baby. Hindi na ako uupa. Wala na talaga paalam. Hala?
Huwag kang aalis. Kung umalis ka, sasabihin ko sa fiancé ko na nakita mo akong hubot-hubad. Ang fiancé mo, hindi naman siguro yung lalaking mayabang kanina? Oo, siya nga. Siya ay mula sa pangkat C, anak ng presidente. Sabihin mo kung malaman ng ganyang mayamang pasaway na nakita mo ang katawan kong hubot-hubad, mababaliw ba siya? Tulong! Yung girlfriend na inupa ko, gusto ang katawan ko, may fiancé pa siya, na mayamang pasaway, kawawa naman ako. Ako lang ang laging tumatanggi sa lalaki? Wala pang lalaking tumanggi sa akin. Itong black card, ito ang lahat ng ipon ko. Kung hindi ka pa pumayag, sobra ka na. Ito? Ito ay black card ng Centurion. Kailangan may bilyon kang ari-arian para makakuha. Tukso ng mayamang babae, hindi ako maniniwala na hindi ka matutukso. Sobra ka yata sa short drama? Gamit ang mula pagkabata kong laruan na card, nagpapanggap kang mayabang na CEO dito. Sino ang nagpapanggap? Ako talaga ang CEO at hindi ito laruan, ito? Inay. Uy, ma. Ano, si Lola, critical na, uuwi ako agad. Pumayag ako, gawa tayo ng baby, kahit anong paraan, pero kailangan mo munang umuwi at sumama sa akin kay Lola. Deal? Ouyang Bay, pinakamayaman sa Lungsod Ilog. Madam, Bumalik na si Sir kasama si Madam. Ginang, umuwi na si Gino kasama si Binibini. Sundan mo pa si Gino, huwag kang mahuli sa kanya. opo. Ginoong Oyang. Ginoong Oyang, sinong mag-aakala na makikita ko kayo dito? Ang sexy ng babaeng ito. Sayang, malayo ang agwat ng aming katayuan, pero ang makalapit sa kanya ng ganito, sapat na. Sino ka? Ako ang anak ni Xavier Sai, si Xiao Fengxi, sa nakaraang bangket ng pamumuhunan. Ako ay, nag-toast ako sa iyo. Nakalimutan ko. Walang problema, ako na lang ang nakakaalala. Ngayon, naalala na kita. Mabuti. Kailangan kong magpagawa ng investigasyon sa manggagawang iyon. Ang lakas ng loob na agawin ang babae ko, ipapakita ko sa iyo, ang mayayaman, hindi katulad mong basura, ay hindi mo kayang galitin. Bilis, bilis, bilis. Bilisan niyo ang paglipat. ni Lin Xiangyu. Tandaan, isang prinsipyo lang, mga bagay na lampas sa 100 milyon, lahat ay ilipat nyo sa labas. Yang selyong jade na ginagamit na pantukod ng mesa, bakit hindi nyo kinuha? Sino ang nag-utos sa inyo na itapon ang black card dito? Itinuturing ito ni Xiaoyu bilang laruan, pero ang batang iyon na galing sa lungsod, paano kung makilala niya? Matriarka, lola ng pamilya Lim ng mataas na lungsod. Nanay, bakit? Mula nang ipanganak si Xiaoyu, gumawa ka ng 20 taong plano na palakihin siyang mahirap. Ngayon, nag-uwi si Xiaoyu ng kasintahan. Dapat ba nating sabihin sa kanya ang totoo? Hindi siya anak ng mahirap na pamilya. Siya ay kabilang sa pamilya Lim ng mataas na lungsod, ang tagapagmana. Nanay, alam kong nagmamalasakit ka sa apo, kunin mo panggatong. Pero hindi pa tayo dapat magsabi ng totoo. Kung ang babaeng dinala ni Xiaoyu sakyan siya, ano gagawin? Tama ka naman. Oo nga, kaya itago pa natin. Sige. Magpatuloy sa pag-arte, hahaha. Asawa, may problema kanina. Ginamit ng driver ang Bentley. Noong ihatid ako sa baryo, nakita ko sila Xiaoyu.
Ang mga mata ng manugang ay nakadilat ng malaki. Ano gagawin? Huwag kang mag-alala. Akala ni Xiaoyu na ang sasakyan ay BYD. Magbihis ka na. Sige. Bilisan mo. Kanina ang sasakyan ay BYD. Oh, ride hailing na tinawag ng nanay ko, malaking letrang B, hindi mo nakita? Bentley na ride-hailing? Ano ba talaga ang kalagayan ng pamilya mo? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang pamilya ko ay kilala sa malalayong baryo. Bilang mahirap na pamilya, noong bata ako, ang lola ko para mabigyan ako ng karne, nagnakaw siya na huli ng magkakatay, nabali ang binti. Dahil walang pambayad sa gamot, naging malubhang sakit. Ngayon, dinala kita rito. Para matupad ang hiling niyang makita akong may asawa. Yung basurahan sa harap, iyon ang bahay namin. Kung nandidiri ka, pwede ka nang umalis ngayon. Hindi ko akalain na ganun sila kahirap. Bahala na. Hindi naman talaga ako magpapakasal sa kanya. Pagkatapos, bilang kompensasyon, bigyan siya ng trabaho. Huwag kang magbago ng isip, dalhin mo ako sa loob. Tara na! Nakapagbihis na. Kumikinang talagang kumikinang. Bakit hindi ka na lang magsuot ng bumbilya? Tanggalin mo. Anak, ituud. Uod, tatay. Nanay Lola, bumalik kami para makita ka. Odd! Ang lola mo. Tumayo? Lola, yung binti mo. Ricardo, namamatay na ba ako? Himala sa medisina. Xiaoyu, ano pa ba ang hinihintay mo? Ang lola mo para makita ka sa huling pagkakataon, tumayo na siya. Lola, huwag kang mamatay. Ayaw kitang mawala, Lola. Xiaoyu, ang lola mo ay nasa bingit na ng kamatayan. Ang tanging hiling niya ay makita kang may asawa na. Hindi ba sinabi mo na magdadala ka ng nobya para makilala niya? Dinala ko na. Lola, magandang umaga. Tito, tita, magandang umaga. Ako si Xue Xiang. Ako ay ang kasintahan ni Xiaoyu. Ayos na ayos. Ang bata parang diwata. Bakit hindi sumagot si Belle? Nasa trabaho siya, abala. Xiao Shui, tingnan mo, ganito lang ang kalagayan namin. Hindi ka naman nandidiri, di ba? Wala kang dapat ipag-alala, magsisikap kami. Pink Star. Anong star? Hindi mo ba nabasa ang balita ngayon? Sa auction ng Christie's, isang misteryosong milyonaryo ay bumili ng Pink Heart sa halagang $70 million. Nakita ko ito sa inyong bakuran. Hindi naman lagnat. Ang $7 million, alam mo ba kung gaano kalaki iyan? Ito ang kinakalaro ko nung bata pa ako, yung mga Hollen. Mukhang hindi rin mayaman ang pamilya niya, ni hindi niya alam ang ride-hailing at Hollen. Nangupahan siya ng $100. Sobra ba yon? Dagdagan natin ng 20. Ito ay Holland na ba to? Oh. Itong sayo ay may kagat, ibigay mo sa akin, baka masugatan ka. Tita, ano ang nangyari sa'yo? Natuwa lang ang nanay mo sa'yo. Oo nga. Malapit nang gumabi, kumain na tayo sa loob. Tama. Bukas bibili ako ng bago. Iisa lang yon. Halika na. Tara na. Kain ka. Masarap, Xiaoxue, si Xiaoyu. Iabot mo kay Xiaoxue. Xiaosue, huwag kang mahiya. Ito ay parang sa sarili mong bahay. Kumain kayo ng marami. Paano kakainin ito? Ang lahat ng ito ay masasarap. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakakain ng ganitong karangyaan. Grabe, sobrang dukha ng pamilya nila. Gutom na ako. Hindi ba't mahirap sila?
Sa kalaliman ng gabi, sa kusina, paano nagkaroon ng isang bangkete? Ito ang pambansang ulam na pinakulo ang repolyo. Sa ilalim ng egg custard na ito, ay nagkakahalaga ng $40,000 bawat gramo ng caviar na puting ginto at isang buong mangkok nito. Ito ba ang bahay ni Xiang Yu? Hindi pwede. Kailangan kong hanapin agad si Xiang Yu para magtanong at malaman ang totoo. Baka mahuli tayo? Huwag kang mag-alala, okay lang. Tara na. Kung hindi lang masyadong mapili si Xiao Yu na sa tuwing naamoy niya ang pambansang handaan, nasusuka siya. Tayo dalawa, kailangan ba nating gawin ito sa kanya? Ay, sino ang kumain nito? Bilis, bilis, bilis. Itago mo para hindi mahuli. Kising na. Nagugutom ka na at nag-hallucinate ka na yata. Ako, isang mahirap na pamilya. Paano ko kakainin ang pambansang bangket? Hindi kita niloloko. Sa tingin ko may itinatago ang pamilya mo sa iyo. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo. Tingnan mo, ito lang ay tira-tirang pagkain. Hindi tama. Tandang-tanda ko na may isang buong pambansang bangket dito. Seryoso na ako, babalik na ako sa pagtulog. Baka naman. May multo? Si Xiao Shui, napakatalino talaga. Kung ikukumpara sa kanya, ang ating Xiao Yu ay parang isang tanga. Nag-aalala ako na baka maloko ang anak ko. Pababalikin ko si Xiaobei para imbestigahan ang kanyang pinagmulan. Paano ka nakapasok? Hindi ba't nagayos ako para sa'yo ng isang guest room? May multo sa kwartong ito. Kapag mag-isa ako, natatakot ako. Gusto kong matulog kasama mo. Gusto kong matulog kasama mo. Isang kama lang? Dito ka matutulog, saan naman ako? Ikaw? Ayos lang, sabay tayo matulog at saka... Gawa ng bata. Talo na ako sa'yo. Sige, sa'yo na ang kama. Matutulog na lang ako sa sahig, okay na? Xiang Yu, Ano na naman gagawin mo? harap ka sa kabilang side. Matutulog akong nakapajama, hindi komportable. Tatanggalin ko na. Ang dami mong arte. Hindi ba... Nag-i-imagine ka? Hindi. Hindi naman first time. Talagang gusto niya ang katawan ko. Alam kong hindi ka maglalakas loob, tapos na ako, harap ka na. Dahil ayaw mo, samahan mo ako bukas sa bahay. Tulungan mo akong iwasan ang arranged marriage na inayos ng nanay ko. Hindi pwedeng bukas. Bakit nanloloko ka? Huwag kang masyadong excited. Bukas may interview lang ako. Ito ay tungkol sa kung makakaahon ba kami sa kahirapan. Saan kumpanya ka nag-apply?
Pangkat Bituin Niebe, narinig ko na ang babaeng presidente ng pangkat na ito ay ang nangunguna sa 4 na magagandang babae ng lungsod Ilog. Hindi ko alam kung may chance akong makita siya. Sa kumpanya ko pala yun. Pilyong bata. Ang sipag mong mag-araro sa gabi ah. Dahan-dahan lang, binata. Magandang umaga po, tita. Maaga kang nagising siya, Oshwe. Kukuhanan ko kayo ng pagkain. Hindi na po. Tita, may interview pa si Xiang Yu. Ngayong umaga, malate na kami dali. Umalis na tayo. Lola, aalis na ako. Mehem. Lola. Lola, nagdurugo ka. Okay lang. Dugo lang yan. Ay, si Xiao Shui kung makapagbigay siya ng isang malusog na apo. Lola, baka. Mabuhay pa ako ng ilang taon. Lola. Sa totoo lang kami. Magsisikap kami. Dahil sa sinabi mo, Xiao Shui, mapapanatag na ako. Ang brooch na ito ay pamana ng pamilya Lim ngayon. Ibibigay ko kay Xiao Shui. Lola, ito na bolang salamin, itago mo na lang para sa sarili mo. Walang may gusto niyan. Gusto ko? Ang ganda ng brooch. Salamat, Lola. Mauna na kami. Tara na. Napakabata pa CEO ng isang pampublikong kumpanya ay gusto pa ring makisama kay Xiao Yu sa hirap. Nanay kong hindi, maglabas tayo ng 20 bilyon para tulungan ang Pangkat Bituin Niebe. 20 bilyon. Parang panluloko sa pulubi? Tinatawag po ninyo ako, Ginang? Lola, hinahanap niyo po ako? Xiaobei, maghanda ka. Sa susunod na linggo, sa araw ng pag-ibig, ipapahayag natin ang pagiging tagapagmana ni Xiao Yu. Sa araw na iyon, si Nanggong Shui ay magiging manugang ng pamilya Lim. Siya at si Xiao Yu ay magkakaroon ng trilyong kayamanan. Opo. Xiaobei, huwag kang panghinaan ng loob. Nung una inampon ka namin. At pinalaki kang maging pinakamayaman dahil gusto ka naming gawing manugang na babae ng pamilya Lim na pinalaki mula pagkabata. Hanggat ang titulong manugang ay hindi pa inaanunsyo. May pagkakataon ka pa. Lin Xiangyu. Kapag nakuha mo na ang trabaho, pagkatapos ng trabaho, sumama ka sa akin sa bahay upang makilala ang aking mga magulang. Kung makakapasa ba ako o hindi, hindi pa tiyak. Ang ulat ay tapos na at naisumite na. Naku, ang kumpanyang ito puro magaganda. Magtrabaho dito, siguradong sobrang saya. Narinig ko daw. Wang Ang Yu ay presidente pinsan ng ni Xu Pangkat Xiaopeng. Bituin Niebe ay napakagaling pa. Hindi ba dapat mahirap ang interview? Ano ang dapat katakutan? Meron tayong kaigi. Ang kanyang pinsan ay ang Pangkat Bituin Niebe, fiancé ng presidente. Sa ganyang koneksyon, matatakot pa ba tayo na hindi makapasa sa interview? Oo. Sumunod kay Kaige, siguradong may mapapala. Uy, bata. Ano ang tinitingnan mo? Makipag-agawan ka sa amin ng trabaho? Payo ko sa'yo, umalis ka na agad. Paumanhin, nandito ba sina Lin Xiangyu at Wang Yukai? Ako si Lin Xiangyu. Bobo. Pakisamahan ako sa opisina. Tagapanayam. Umalis ka, ikaw.
Magpakilala ka nga ng simple. Ayaw ko na sa blind date. Ang dami mong sinasabi. Siya, tapos na. Tiyak na bagsak itong interview. Walang hiya. Ako na lang mauna. Ako si Wang Yukai, nagtapos ng high school. Si Xu Xiaofeng, anak ng pamilya Lim, pinsan ko. Kamag-anak ni Mr. Shu. Si Mr. Shu ay nagpaalam na sa amin kanina. Kaya pala napakasiguro. Mukhang ngayon talaga, magiging biktima ako. Ikaw naman. Gawin mo lang ang makakaya mo. Ako si Lin Xiangyu. 22 taong gulang. Nagtapos sa Jiang University, Business Administration. Tubig ko yan. Ano bang sila ng dami mong sinasabi? Business administration pa. Naiintindihan mo ba? Sa labas, kailangan ng backer, bobo. Ang posisyong ina-applyan ninyo ngayon, isa lang ang kukunin. Ngayon ay ibibigay ko na ang listahan ng mga natanggap. Narinig ko. Kumbaga, nakalaan na ang pwestong ito. Umalis ka na. Hoy. Kailan ko sinabing ikaw ang natanggal? Ha? Anong sabi mo? Sige, ginagawa ninyo akong tanga. Mga gago, maghintay ka lang. Eto, ang pinsan ni Xu Xiaofeng ay nasaktan ko na naman. Sa puntod ng pamilya, may nangyari bang hindi maganda? Pogi, naalala mo pa ba ako? Oo, naalala ko. Ikaw pala ang interviewer dito. Pogi, ang pogi mo naman. Gusto mo bang subukan ako? Anong susubukan? Ano sa tingin mo? May girlfriend na ako kahit na rented lang. Di ko akalain, mababa pala ang tingin ko sa'yo. Binabati kita, nakapasa ka sa pagsusulit ng ating presidente. Pagsusulit? Hindi. Sinong presidente na sobrang walang magawa na nag-hire ng tao para akitin ng empleyado? Sira ulo ba siya? Huwag mong sabihin yan. Kapag nakita mo na siya, malalaman mo. Ang presidente ng pangkat bituin niebe, ano ang itsura? Bakit niya ako pinagsusulit? Hindi ba siya tulad ng sabi-sabi? Sa totoo lang, pangit siya? Tingnan ninyo si Presidente Reyes. Wow, ang ganda! Siya pala. Siya nga. Pumasa ka sa interview. Ngayon pwede ka nang umuwi kasama ko. Ikaw ang pinakamaganda sa apat sa lungsod ilog. Presidente ng pangkat bituin niebe. Bakit? Hindi ba halata? Yung interview kanina, ikaw din ang nag-ayos? Magkakaanak na tayo eh. Mag-ayos ng interview para subukan ang pagkatao mo. Wala namang problema, di ba? Yung black card na binigay mo sa akin kahapon, hindi naman laro ang card. Siyempre, kahit papaano presidente ako. Pero aminado ako. Kahapon nung ibinalik mo sa akin, angas mo talaga. Tara na. Muntik na akong yumaman. Lin Xiangyu ang yabang mo naman. Si Xu Xiao ay gago. Xu Xiaofeng, anong gagawin mo ulit? Itong gago, hindi lang inagaw ang girlfriend ko. Ngayon, ninakaw pa trabaho ng pinsan ko. Ano bang gusto ko? Gusto ko siyang sapakin. Ito ang pangkat bituin niebe. Hindi ito lugar para magloko ka. Nangong Shui. Gaano mo ba siya katagal na kilala? Para protektahan siya, lalabanan mo ako? Anong kinalaman ng tagal ng pagkakilala? Anong kinalaman? Matagal na kitang kilala, pero ayoko pa rin sa'yo. Ikaw? Miss, kahit para inisin ang kapatid ko, pero ang sinabi mo sobra naman. Ang sakit ng sinabi mo. Manahimik? Sino bang ate mo? Yung buhok mo parang manok na may mantika. Akala mo si Chow Yun Fat ka na? Sumasagot-sagot ka lang? Ako? Ang lakas mo pala sa away?
Akala mo ba paano ako naging presidente? Nangong Shue, tandaan mo ang pagkatao mo. Ngayon, ikaw ang fiancé ko. Ito ay imahinasyon mo lang. Hindi kita gusto talaga. Hindi tulad niya kagabi 7 beses. Nanghina ang mga binti ko. Ikaw? Bastos, gusto mo bang sampalin? Puta, gusto mo bang sapakin? Batang Xu Xiaofeng. Anak ng construction worker, hindi nararapat na makipaglaro sa mga mayayaman Batang na katulad Nangong Shui. namin. Duwag ka, may kapal kang mangapi ng iba. Kung makita ko pang inaapi mo siya, hindi kita patatawarin. Papapatawad. Huwag kang matakot. Protektahan kita palagi. Batang Lin Xiangyu. Siya yun. Pinsan, Bakit ako laging nasasaktan? Xu Xiaofeng, pinalo mo ako ha? Maniniwala ka bang tatawag ako ng security para palayasin ka? sige. Talo na ako. Nangong Shue. Ikaw ang nagdesisyong kumalas sa kasal at sumama sa pulubing ito, ang tapang mo ha? Pero hindi ako naniniwalang papayag ang nanay mo dyan. Tara na. Ate, bakit mo siya ginagalit? Hindi ka titigil hanggat hindi mo ako pinapatay? Kanina naman ang tapang-tapang mo ah. Kasi hindi pa siya seryoso kanina eh. Kung hindi, may matanda akong inaalagaan at sa baba. Wala naman akong anak. Paano ko lalabanan ang mayaman na iyon? Asawa. Ikaw pala itong si Lin Xiangyu kagabi. 7 beses sa isang gabi. Ngayon nagkunwari ka na parang walang nangyari. Huwag kang sumigaw. Naging CEO ka ba dahil sa pagiging pilyo mo? Para ganito, walang makakapigil sa akin na immoral blackmail ako. Wala akong pakialam, wag mo akong tulungang makaalis sa kasunduan ng nanay ko. Gagawan ko ng paraan na gamutin ang binti ng lola mo. Parang nagmumura yata yan. At saka, ako ay isang mahirap na anak ng mahirap. Paano ko mapipigilan ang nanay mo sa kasunduan? Maliban sa paggawa ng sanggol. Ganito ba? Sigurado. Ayaw ko sa mayayaman. Kumusta mga mahal? Maligayang pagdating sa live stream ni Xiaoyao. Ang item na susuriin natin ngayon ay Lauma ang galing ng lumang kasabihan. Si Ang Xiaoyan, biyanang babae ina ni Nangong ay Shui. kalahating asawa ng manugang. Sabihin mo, Xiao Shui, si Ginoong Lin na biglang nagpakasal. Baka isipin niyang matanda na ako. Anong mayroon dyan? Itong si Ginoong Lin na nakilala ni Xiao Shui. Ang pamilya niya ay nagmamay-ari ng minahan. Nasa South Africa ang kanilang minahan. Marami silang malalaking minahan ng ginto. Kung mapapasaya mo siya, mas mabuti pa yan kaysa mangarap ka ng biglang yaman. Darating na mamahaling kotse, siguradong si Ginoong Lin. Kailangan bang umupa ng sports car? Muntik nang mapunta sa kanal? Wala nang usapan. Gawin mo ang pag-arte bilang mayaman ayon sa usapan? Mami, mahal. Xiao Shui, ito ba ang sinasabi mong si Ginoong Lin? Talagang guwapo at magaling. Magandang araw po, tito at tita. Kanina lang. Kasalanan ng aming maliit na bahay hindi tulad ng inyong mayamang pamilya. Itong pintuan siguradong may helipad. Kumpara sa amin na maliit ang bahay, isang tapak sa gas, lampas na.
Ang amoy. Ginoong Lin, ang sarap ng pagkain sa inyo. Pangalawang digest, may amoy ng protina. Ang pagiging mayaman napakadaling gamitin kahit umutot ka, may humahanga. Uhaw ka na ba? Pumasok at uminom ng tsa. Oo, tara, pumasok at umupo. Dumating ang binata para makipagkita sa biyenan sa pamilya Reyes. Pasok! Ano ito? Ito ang chairman ng minahan sa South Africa para makuha ang loob ng presidente. Espesyal na regalong alahas na bihira. Nung bata pa, nakikipaglaro ng holen sa binata. Bawat holen niya na salamin ay mga hilaw na bato na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ang mga bagay na ito, ako'y manhid na dito. Paalisin na sila. Oo. Ahente. Ano? Pumunta ang binata sa pamilya Reyes nang walang dala. Kayo ilan, dalhin ang mga ito at sumunod sa akin. Mr. Lin, ito ang dahong pao mula sa Wuyi Mountains. 1 gramo ay mas mahal pa sa ginto. Sa araw-araw, hindi namin masyadong iniinom. Subukan mo. Mag-ingat, huwag matapon. Ang lasa nito, parang 2 piso kada kilo na binibili ng tatay ko. Bumibili ng tsa na pareho lang. Ay siya, nakalimutan ko na sa kalagayan ng kanilang pamilya. Talagang hindi marunong tumikim ng tsaa. Ang tsa na ito, wala namang espesyal. Xiao Shui, totoo bang galing siya sa mayamang pamilya? Ma, Si Xiang Yu ay laging nasa ibang bansa. Sa ibang bansa, hindi sila umiinom ng tsaa. Umiinom sila ng Remy Martin. Ang tsaa na ito, itago mo para sa sarili mo at dahan-dahang tikman. muntik ko nang makalimutan, Mr. Lin, Ang inyong pamilya ay nakatira sa South Africa, di ba? Pumunta na rin ako sa lugar na iyon. Tita, nakapunta kayo sa South Africa? Siyempre. Noong unang panahon, nag-travel ako doon. Hindi sinasadyang na heat stroke. Sa South Africa pa ako, na-admit sa lokal na People's Hospital. May People's Hospital ba sa South Africa? Ang nanay ko mahilig magyabang. Samantalahin mo ang saya niya at banggitin mo ang tunay na usapan. Tita, Ano iyon? mahal ko si Xiao Shui ng totoo. Narinig ko, nag-ayos ka ng kasal para sa kanya. Ngayon mula sa South Africa, pumunta ako ng espesyal. Gusto lang kitang hilingin na kanselahin ang kasal na ito. At pagkatapos si Xiao Shui ipakasal sa akin. Ipakasal mo sa akin si Xiao Shui. Nako, Ginoong Lin, akala ko may sasabihin ka pang malaki. Kung gusto mo talagang pakasalan ang aming Xiaokui, maaari akong tumawag ngayon din para kanselahin ang kasunduang ito. Pero, sa ngayon, hindi ko pa nakikita ang iyong sinseridad. Talagang matandang demonyong pera lang ang iniisip. Saan ako kukuha ng pera? Nanay? Sabi mo hindi mo nakita ang sinseridad ni Xiang Yu. Paano kung sa unang pagbisita ni Xiang Yu, dinala niya ito? Ito ay... Pink Star. Ito ang nasa balita, ang misteryosong bilyonaryo na gumastos ng 70 milyong dolyar para makuha ang Pink Star. Ito nga. Ikaw ang bilyonaryong iyon? Binili ng ama ko. Ang bolang kristal na iyon. Binawi mo na naman? Baka makalusot tayo? Ang pamilya ni Ginoong Lin ay talagang may minahan. Sa unang pagbisita, binigyan ako ng diamanteng nagkakahalaga ng 70 milyong dolyar. Kung magiging manugang ko siya sa hinaharap, hindi ko maisip kung gaano ako kasaya. Ginoong Lin, sabi mo kanina gusto mong pakasalan ang aming Xiaokui. Huwag kang magbago ng isip, ha? Siyempre. Sige, tatawagan ko agad ang pamilya Sai para kanselahin ang kasal. Tia Xiao, huwag kang paluloko sa pulubing yan, ha? Ginong Sai. Ginoong Shu. Alam ko gusto mo ang aming si Xiao Shui pero Ginoong Lim mas mayaman ang pamilya niya. Kung gusto mo talaga ang aming Xiao Shui, bitawan mo na hayaan mo siyang pakasalan si Ginoong Lim. Tita Xiao, sabi mo, ang dukhang ito ay si Ginoong Lim. Ano ang sinabi mo? Tita Xiao, nalin lang kayo sa kanya. Hindi naman siya isang mahiwagang bilyonaryo.
Ang kanyang pamilya sa Barangay Lim, nag-iipon lang ng mga basura. Patulad ang damit na ito, si Xiao Shui ang umupa para sa kanya. Nahanap ko na ang resibo para sa iyo. Kung gayon, ang pink star na ito, ano ang ibig sabihin? Ito? Siyempre, peke iyan. Tita Xiao, nakita mo na? Ang isang ito sa kanya ay isang mababang kalidad na peke, ang talagang binili ng bilyonaryo. Ay nasa akin. Tita Xiao. Ngayon, alam ninyo na kung sino ang tunay na mabuting manugang para sa inyo. Magaling. Nakikipagsabuatan ka sa iba para dayain ako? Tama na, hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Anong kahihiyan? Ang ating anak na babae hindi makapag-asawa ng bilyonaryo. Iyan ang tunay na kahihiyan. Nanay. Kahit pumayag ka o hindi. Si Xiang Yu at ako, buntis na ako sa anak ni Xiang Yu. Ikaw na masamang anak. Xiao Shui, sumama ka sa akin. Taga-ipon ba talaga ng basura ang pamilya ni Lin Xiangyu? Oo nga. Kung gayon, buntis ka talaga sa kanya? Tatay, sabi ko lang iyon para takutin si Mami. Sa totoo lang, siya ang inupahan kong nobyo. Inupahan? Ano ang nangyari? Sa simula, ginawa ko siyang peking nobyo. Para matakot si Mami at tumigil sa pagpipilit. Ngunit pagkatapos naming maranasan ang serye ng mga pangyayari, natuklasan ko. Nakasama ko siya ay sobrang saya. Anyway, ako ang CEO. Kaya ko siyang buhayin. Sino ang bumubuhay kanino? Sa tingin ko, hindi pa tiyak. Sino ang bumubuhay kanino? Hindi pa tiyak iyon. Ang pusong pink ay peke. Sino ang nagsabi? Si Xiao Fengshu. Kahit na nabasag ang pusong pink, hindi rin ito mapapatunayan na peke iyon. Ang diamante ay matigas, pero marupok din ito. Ang ibig mong sabihin, ang kay Xiang Yu ay totoo at ang kay Xiao Feng ay peke? Wala pa akong panahon para suriin at nabasag ito. Huwag mag-alala. Ang talagang nagpapaisip sa akin na hindi simple ang pamilya ni Xiang Yu ay itong brooch mo. Ito ay bigay sa akin ng lola ni Xiang Yu. Sabi ni Xiang Yu, bato lang ito. Mukhang madilim at walang kinang at hindi rin mukhang esmeralda. Ito ay mas bihira pang uri ng jade, royal purple. Royal purple? Kung hindi ako nagkakamali, ang bato sa brooch na ito ay mula sa pinaka-prestihiyosong tinatawag na hari. Nalubhang bihirang hilaw na bato ang bituin ng Jiaoyi. Ang nagkakahalaga ng 600 milyon na hari ng jade, ang bituin ng Jiaoyi? Sabi mo mahirap ang pamilya ni Lin Xiangyu? Sa tingin ko hindi. Minsan ang nakikita ng mata ay hindi laging totoo. Maganda. Xiao Shui, saan ka nagpunta? Xiang Yu, sabihin mo sa akin ng totoo. Ang bato sa brooch na ito, bato lang ba talaga? Bakit kita lolokohin? Marami kami niyan sa bahay. Kung totoo itong bato, magkakalat ba kami ng basura? Ano na ang sitwasyon? Ang binata ay nasa pamilya Reyes. Hindi siya tinatanggap ng mabuti. Lahat ng meron ako ay bigay sa akin ng pamilya Lim. Hindi ko papayagan ang sinuman na sakta ng binata. Ano? Yung peking pink star ay binasag ko. Hindi ka pa ba sumusuko? Naglabas ka na naman ng peke para lokohin si Tita Xiao. Gusto mo bang basagin ko ulit? Ito ay pamana ng lola ko. Subukan mong basagin. Pamana? Tingnan mong mabuti, ang mga hiyas sa brooch na ito ay galing sa isang napakataas na uri ng jade na bato, Jiaoyi Star. Kung masira mo ito ngayon, hindi mo kayang panagutan.
Hindi naman ganun ka-exaggerated. Akin na ito. Ikaw, Ikaw itong probinsyano, paano kang nangahas na manakit ng tao sa bahay ko? Siya ang unang nagnakaw ng gamit ko, ibalik mo ang brooch ng lola ko, ikaw. sa isang brooch may mga basag na salamin at nagpanggap na hari ng jade at pamana pa. Basurang pang-industriya, hindi talaga ito makakakuha ng atensyon ko. Ihulog mo ang gamit. Ouyang na pinakamayaman. Mahal na pinakamayaman, bakit po kayo may oras pumunta sa aming munting tahanan? Ate, kailan ka naging pinakamayaman? Masyadong abala sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Hindi ako nagkaroon ng oras para sabihin sa'yo. Pinakamayaman ng lungsod ilog ay ate ni Lin Xiangyu. Kung magpapanggap akong amnesia ngayon, masyado bang peke? Ano ba talaga ang nangyayari? Siya ang aking ampon na ate. Akala ko dati nagtatrabaho siya sa lungsod. Siya talaga ang pinakamayaman ng lungsod ilog. Ampon na ate. Pinakamayaman na Ouyang. Bakit hindi ko narinig na binabanggit nyo? Kayong nasa probinsya, mayroon palang tunay na kapatid na lalaki? Kailangan ko bang sabihin sa'yo? Hindi kailangan, hindi kailangan. Nagtataka lang naman ako, ang prestihiyoso niyong pagkatao, paano nagkaroon ng isang taga-probinsya, mahirap na kapatid na lalaki? Kung maglalakas loob siyang mag-claim ng kamag-anak, kukuha agad ako ng tao para disiplinahin siya para sa inyo. Siya ang anak ng aking ampon na ama. Mula noon, sumama sa aking mga ampon na magulang na nakatira sa probinsya. Wala pala silang dugong magkakaugnay. Nako, natakot ako. Sa panahong ito, kahit tunay na kapatid na babae, hindi naman siguradong maaasahan. Pabayaan na ang ampon na ate. Anong klasing relasyon ito? Ang ampon na anak na babae ay pinakamayaman ng lungsod ilog. Ang prestihiyosong pagkatao ay hindi man lang nabanggit ng kanyang pamilya. Noong pumasok ako kanina, nakita kong nakataas ang kamay mo. May balak ka bang itapon? Wala. Ito ay isa lang mura at sirang brooch. Ito ay Joey Star. Mr. Ouyang, mali po kayo kay Mr. Shu dahil sa mahirap na ito. Itong si Mr. Lin, sabi niya, ang brooch na ito ay pamana ng kanyang pamilya, gusto niyang gamitin para manligaw. Ito ay direktang nagpapababa ng antas ng pamilya Reyes, kaya naman Mr. Shu gusto niyang sirain ito. Oo. Ang brooch na ito ay para sa akin, mahal man o hindi. Ano ang pakialam ninyo? Ikaw, basta gusto ko. Mukhang na ngayon ang dote ay hindi na maibibigay. Dote. Ito. Ang laman ba niyan ay mga kayamanan? Hindi naman 200 milyon na halaga na alahas lang. 200 milyon? Pero ngayon, wala ka ng kinalaman. Ako. Mr. Ouyang, huwag po kayong magkamali. Ang inyong katayuan ay napakarangal. Siyempre, hindi po kayo ang tinutukoy namin. Ang pangunahing pinupuntirya namin ay itong probinsyano. Gusto niyang isang basag na salamin magpanggap na hari ng Jade. Talagang nakakatawa. Sino ang nagsabi sa inyo na ang lahat ng ito ay salamin? Ang bawat bato dito ay nagkakahalaga ng 600 milyon hari ng Jade Joey Star. Ito. Totoo pala ito. Sigurado ka ba? Ang pamilya mo ay talagang mahirap? Mula bata hanggang ngayon. Hindi ko rin alam, nalilito ako. Kung mayaman ba ang pamilya bilang anak na lalaki, paanong hindi malalaman? Pero mukhang hindi naman siya nagpapanggap. Tiyak na ang pamilya ay matagal nang humina. 600 milyon. Buti na lang hindi ko nabasag kung hindi. Ikaw itong mahirap ay yayaman. Tulad ng Joey Star na alahas na may halaga ngunit walang pamilihan. Hindi mo ito maibebenta, sa huli ikaw pa rin ay mahirap. Itong pink heart, sino ang nakabasag? Itong pink na puso, sino ang nakabasag nito? Ouyang na mayaman, itong pink na puso ay peke.
Ang nasa kamay ko ang totoo. Ito ay regalo sa akin ni Xu Xiao. Sinasabi mong ang 7,000 milyong dolyar na ginastos ko na ibinigay sa aking stepmother ay peke? Ang misteryosong bilyonaryo ikaw. Akala mo hindi ko kayang bilhin? Oh, hindi Ouyang na mayaman sa yaman mo tiyak na kaya mong bilhin. Pero itong pink na puso, may certificate akong nakita. Nanay, nascam ka na naman niya. Ikaw itong si Xu Xiaofeng. Gumamit ka ng puting papel para manloko sa akin? Tita Xiao, makinig ka sa paliwanag ko. Xu Xiaofeng. Ang Jiaoyi Star bagamat hindi ipinagbibili pero itong pink na puso ay isang tunay na produkto. Sinira mo, magbayad ka. Sabi mo magbayad, magbabayad agad? Babayaran ko. Pag uwi ko, papadalhan kita ng pera ng tatay ko. Bata, si Ouyang Bei ay stepsister mo lang. May mga oras na wala siya sa tabi mo. Sa oras na iyon, ano ang gagamitin mo para makipag-compete sa tatay ko? Tara. Kuya Nabigo ang panukalang kasal. Tayo ay hinamak pa ni Lin Xiangyu nang paulit-ulit, pababayaan na lang ba natin ito? Siyempre hindi. Ang pamilya Say namin ay nasa lungsod ilog ng maraming taon, gumastos kami ng maraming pera, akala mo wala akong koneksyon? Pero ang adopted na ate ng batang iyon ay ang pinakamayamang tao sa lungsod ilog. Ano naman kung siya ang pinakamayaman sa lungsod ilog? Sa harap ng tunay na makapangyarihang pamilya sa mataas na lungsod ay isa lamang aso. Uuwi na ako ngayon, hihilingin ko kay Itay na gamitin ang kanyang mga ugnayan para makipag-ugnayan siya sa nangungunang pamilya ng mataas na lungsod, ang pamilya Lim. Ate, kung hindi ka dumating ngayon, talagang mapapahiya ako ng sobra. Sa tingin ko, si Nangong Shui ay pabor sa iyo. Kahit hindi ako dumating, hindi kanya hahayaang mapahiya. Pero, talaga bang magpapakasal kayo? Ate, sa totoo lang, siya ay ang aking inupahang nobya. Inupahan? Hindi ba gusto ni Lola na mag-asawa na ako? Huwag mong sabihin sa kanya bago lang siya gumaling. Noon, inampun ka namin at pinalaki kang maging pinakamayaman ay para ikaw ay maging bahagi ng pamilya Lim. Kaya ang inyong relasyon, peke rin ba? Xiaoyu, kung gayon, ano sa tingin mo si ate, ano? Xiaoyu, tingnan mo. Kumusta si ate? Mas gusto mo pa rin ba si Nangong Shui? Ate, hindi naman ako bulag. Mula pagkabata mo sa buong bayan, ikaw ang pinakamaganda. Kundi, nung bata ako, lagi kitang ginugulo at natutulog sa'yo. Pwede pa, again. Ate, lumaki na tayo, kung magkasama tayong matulog ngayon, masisira ang reputasyon mo. Kahit na foster sister kita. Sa puso ko, ikaw ang nag-iisa kong ate, mas malapit pa sa tunay na kapatid. Hindi ako pwedeng maging madam pero okay lang maging ate. Pero may mga tao na gustong maging pero kailangan tingnan kung karapat-dapat. Wala na ang tao, wala na rin ang dote, ang hirap ng kapalaran ko. Ang pagkatao ni Xu Xiaofeng nakita mo na rin. Kahit ganito ayaw mo pa ring sumuko? Nagpapakasal ka ba ng anak o nagbebenta ng anak? Sa tingin ko si Lin Xiangyu ay mabuti may pananagutan. Ano ang silbi ng may pananagutan? Si Ouyang Shufu ay foster sister lang niya, ang pera ng foster sister niya. May kinalaman ba sa kanya? Ang mother-in-law na ito ay talagang mapagpanggap. Buti na lang, peke lang kung totoo siyang naging biyenan ko matatapos na ang maganda kong buhay. Kawanihan ng sibil ng Beijing. Bakit mo ako dinala rito? Para tuluyan ng sumuko ang nanay ko. Gusto mo bang i-upgrade natin ang kontrata ng pag-upa? Diretso na tayong magpakasal. Huwag. Ang engagement mo kay Xu Xiaofeng ay nakansela na. Ang ipinangako ko sa iyo ay nagawa ko na. Umuwi na tayo sa kanya-kanya nating bahay at kanya-kanyang nanay. Pero, kailangan pa ako ng lola mo. Ang sakit ng lola ko ay terminal. Ang magagawa ko ay gawin ang tungkulin bilang apo.
Magsumikap na kumita ng pera para bilhan siya ng na may 3 kwarto at 1 sala, malaking kabaong. Hindi, anong ginagawa mo? Noong umalis ka kanina, hindi mo ba narinig ang lola mo? Kung magkakaroon tayo ng isang malusog na sanggol na lalaki para paglaruan niya, baka mabuhay pa siya ng ilang taon. Saan ako hahanap ng isang malusog na apo para sa kanya? Lalaki ka ba? Oo naman. Kung lalaki ka, at ako ay babae, yung malusog na sanggol na lalaki, di ba magkakaroon na? Ah? Sumama ka sa akin. Saan mo naman ako dadalhin? Ano? Anong gagawin? Sobrang obvious. Hindi mo ba nakikita? Tigilan mo na yan. Na-cancel na ang kasal natin. Kung sasabihin mo pang mag-aanak tayo, tatawag na ako ng tulong. Ang mahal ng kwartong ito. I-check out na natin. Nakamantli ako. Pwede kang tumira. Pagod na pagod ako. Hindi na ako makapag-ensayo ng stick fighting. Kung ganon, ngayong araw ako na ang manguna. Lin Xiangyu, kahit papaano CEO ako. Wala ka bang interes sa akin? Hindi. Sa totoo lang, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nung bata ako, nangako ako sa isang babae na lagi ko siyang poprotektahan. Pero dahil lumipat kami, hindi na kami nagkita muli. Pero ang pangako nating dalawa ay hindi magbabago. Huwag kang matakot, lagi kitang poprotektahan. Ikaw talaga, hindi mo ako nakilala. Ako, matagal na kitang nakilala. Sige. Iginagalang ko ang iyong desisyon, pero ilang taon na ang lumipas. Sigurado ka bang mahahanap mo pa siya? Siguro hindi naman mahirap, pero ang paghahanap ay nangangailangan ng maraming pera. Sa ngayon mukhang wala ng pag-asa. Hindi naman masasabi. Sa tingin ko, ang iyong pamilya ay may itinatago pa rin sa iyo. Hindi lang ang iyong adopted na ate na siya ang pinakamayaman sa lungsod Ilog. Sa totoo lang, may ganoon din akong pakiramdam, pero hindi ko maipaliwanag kung ano ang mali. Ganon ba? Bukas. Bigla tayong pumunta sa bahay ninyo. Tingnan kung mayroong anumang pahiwatig. Hindi pwede, kailangan ko pang magtrabaho. Ako ang mag-alaga sa'yo. Ang daya mo. Hindi pwede, kailangan kong lumayo sa'yo. Ikaw talaga. Maaga o huli, mahuhuli kita. Lin Xiangyu. Magandang umaga. Barado ang toilet dahil sa tissue. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba sa gabi palihim na gumagawa ng siomay? Wala kang hiya. Ang hilik mo kagabi, parang kulog, nagkukunwari ka ba? Sige, tumigil ka. Sun Yaozong, kamag-anak ng pamilya Lim ng mataas na lungsod. Kapitan, Sino ang tumatawag? Ginoo, bilis tumayo ka sa kaliwa at harangan mo ako. Kanina. Anong tawag mo sa kanya? kapitan ang kapitan ng Barangay Lim. Noong bata pa ako, gusto niya akong paupo sa kanyang balikat. Nakakamali ka yata ng tao, siya ay nagkakahalaga ng bilyong piso chairman ng Pangkatliwanag. Balita ko, kamag-anak pa ng pamilya Lim ng mataas na lungsod. Iyon ang pinakamayamang pamilya sa mataas na lungsod. Talaga? Parehong apelido Lim Sayang, magkapareho ng apelido pero magkaiba ang kapalaran. Ikaw na naman. Xiaohui, ibinibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon, pakasalan mo ako. Kung hindi, kapag ang aking pamilya Sai ay umakyat sa Golden Dragon na pamilya Lim ng mataas na lungsod kahit lumuhod ka pa at magmakaawa sa akin, baka hindi pa kita pansinin. Ano sa tingin mo? Bastos, pakawalan mo ang anak ko. Buisit, bitawan mo ang anak ko.
Kung manggulo ka pa kay Xiao Xue, huwag mong sisihin ako kung hindi kita pakikitunguhan ng maayos. Tay, Xavier C. ama ni Xu Xiaofeng, ikaw ang adopted na kapatid ni Ouyang Bei. Binata, may langit sa itaas ng langit. Sa harap ng pamilya Lim ng mataas na lungsod, si Ouyang Bei ay isa lang aso. Kung ayaw mong madamay ang pamilya mo, bago sumapit ang dilim ngayon, mas mabuting magdala ka ng handog para humingi ng tawad sa pintuan ng pamilya Sai at lumuhod ka ng 3 oras, kung hindi, wala ng pag-asa. tapos ka na. Pasensya na. Hindi ko dapat ikaw isali sa bagay na ito. Basta pakasalan ko si Xu Xiaofeng, sapat na. Pupunta na ako sa platform para kansilahin ang kontrata. Mula bata pa, tinuruan na ako ng lola ko, huwag manggulo pero huwag ring matakot sa gulo. Hindi ako naniniwala, ano ba ang magagawa nila sa akin? Para hindi nila paghigantihan ang inyong pamilya, isama mo ang iyong mga magulang at sumama sa akin sa probinsya ng ilang araw. Sige. Tay, yung lalaki sinama si Xiao Xue at tumakas. Ito, Tumakas man ang monghe, hindi makatakas ang templo. Mamaya, kapag nakita si Chairman Sun, hayaan mo siya na ipakilala tayo sa pamilya Lim ng mataas na lungsod. Sa oras na iyon, si Ouyang Bei ay walang magagawa. Isang dukhang lalaki na lang at ang pamilya Reyes, hindi ba natin kaya? Tay, ang tapang mo, Tay. Kumusta? Nasa taas ba si Chairman Sun? Chairman San kakatawag lang. Sabi may problema sa probinsya, bigla siyang umalis sa likod. Pero nag-iwan siya ng address, sabi puntahan mo siya doon. Sige, basta pumayag si Chairman Sun na makipagkita sa akin, hindi lang probinsya, kahit bundok ng espada at dagat ng apoy, iyon ay aming karangalan. Oo, tara. Ano, nasaktan mo ang pamilya Se. Ngayon, kailangan naming lahat sumama sa'yo sa probinsya para magtago ng ilang araw. Nako, nanay, ang barangay Lim nila ay may mga bundok at ilog. Maganda ang kapaligiran. Isipin na lang na namamasyal tayo. Bakit ganito kahirap ang buhay ko? Xiang Yu, kung gayon abala sa'yo. Alam ba ng mga magulang mo ito? Sa tingin ko, ang pamilya mo ay may itinatago pa sa'yo. Hindi lang ang iyong adopted na ate ang pinakamayaman sa lungsod ilog. Ay hindi pa nila sinabi sa kanila. Pero tiyo, huwag kang mag-alala. Sa tamang panahon, saka na lang sasabihin. Sige, wag na nating patagalin. Umalis na tayo ngayon. Nakakati ako. Anong klasing lugar ito? Binuksan ko ng sandali ang bintana at nagkaroon ako ng malalaking kagat. Nakakati ako. Ibig sabihin, ang Barangay Lim ay may magandang ekolohiya. Isang kagat lang naman ng insekto. Ipaubaya mo kay Xiang Yu na maglagay ng gamot, di ba? Xiang Yu, tulungan mo si nanay na maglagay ng gamot. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at lagyan na ako ng gamot. Nakakati ako. Tita, ikaw na lang ang gumawa. Xiao Xue. Tingnan mo saan ba siya may itsurang maginoo. Sabi ko sa'yo, tutol ako sa pagsasama ninyo, maliban na lang kung ang pamilya nila kaysa sa pamilya Sai ay mas mayaman. Pero imposible. Mabuong daan ka nang nag-iingay, tumigil ka na. Tingnan ninyo sa harap. Hindi ba ito ang chairman ng pangkat liwanag? Paano nandito at nag-iigib ng dumi? Tito, napagkamalan mo yata, yun ang kapitan ng aming barangay. Ay nako. Oy, kapitan, nagigib ka na naman ng dumi? Xiao Yu, may nakausap akong tao ngayon. Muntik ko nang makalimutan ng importante. Tara. Masyadong magkamukha talaga. Anong sobrang magkamukha? Kanina umaga kasama ko si Xiang Yu sa bayan ay nakasalubong namin si Chairman San. At ang kapitan na ito ay kamukhang-kamukha niya. Kaya naman napagkamalan ni Xiang Yu. Sa totoo lang, kamukha lang pala. Ay sabi ko na nga ba
chairman ng isang kumpanyang nakalistado sa stock exchange. Paano posibleng nasa baryo at nag-iigib ng dumi? Ay, bilis na, mabaho na, tara na. Oy ma'am! Siya kasama ang pamilya ng kanyang biyenan ay pumasok na sa barangay. Uminom. Mula nang ipanganak si Xiaoyu, ang mga gamit sa bahay na ito, mga antique at calligraphy, parang nagkakamag na. Minsan iniisip ko rin kung worth it ba ang ginagawa natin. Mahal. Magaling na magaling ang ginagawa mo, isipin mo, ang mga kamag-anak ng pamilya Lim. Sino ba ang hindi may bahid ng pag-inom, pagsusugal at bisyo? Samantala ang anak natin ay magaling sa musika, chess, calligraphy, at painting. At napakababa pa ng loob. Tara, para sa tagumpay natin sa pagpapalaki sa kanya, Tagay. Tagay. Hoy, Madam, dinala niyang master ang pamilya ng biyenan pumasok na sa nayon. ano, Xiaoyu, dinala ni Xiaoyu ang pamilya ng biyenan sa nayon? Ay, yung mga painting natin sa bahay hindi pa natin naayos. Mahal? Malapit na ang Kixi Festival. Kung gayon, si Xiaoyu na maging tagapagmana, gawin nating regalo para kay Xiaohui bilang pagbati? Sige, tara, umuwi tayo at ipahayag. Ano itong lugar na ito? Puro dumi at lamok sa daan. Ang daan ay maalog, sumakit ang puwet ko. Okay lang, okay lang. Xiaoyu sabihin mo sa amin na huminto dito. Nasaan ang bahay ninyo? Itong junkyard ang bahay namin. Tumuloy lang kayo dito. Hindi mahahanap ni Xu Xiaofeng ang bahay namin. Itong junkyard ang bahay ninyo? Gusto mo kaming manirahan kasama ang basura? Ate, buti nga may matuluyan kayo. Ikaw? Matapang ka pang tawagin akong ate? Ako, sinasabi ko sa iyo, kahit na apihin ako ng pamilya si, hindi ako titira sa sira-sira mong bahay. Tama na. Lauma, saan ka pupunta? Ang payong na ito, may mali. Ano bang masasabi ng isang sirang payong? Hindi ito ordinaryong payong. Ito ang payong mula sa Rolls-Royce. Tama, ito nga ang payong ng Rolls-Royce. Kung pag-uusapan ang halaga, ang isa ay nagkakahalaga daan-daang libo na basta na lang itinapon sa pintuan. Parang may kumuha na at parang wala lang sa kanila. Ito? Ang mahal pala ng payong na ito? Sa inyo ba ito? Oo, ang ganitong payong hindi ba pangkaraniwan? Sa aming baryo, bawat bahay ay mayroon yan. Mayroon bawat bahay? Baka naman ang inyong baryo ay puno ng bilyonaryo? Paano naman mangyayari iyon? Ang mga bilyonaryong ito ay nagsisiksikan pa sa sira-sirang lugar na ito? Sigurado ba? Baka ninakaw lang ng iba. Sabihin mo, hindi kayang bilhin ng Rolls-Royce. Pero magnakaw ng sirang payong ay napakadali. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Ang aming pamilya ay hindi kailanman gagawa ng mga masasamang bagay tulad ng pagnanakaw. Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, huwag ka nang tumira dito. Lauma, tingnan mo siya. Xiaoyu, huminahon ka. Ang paglitaw ng payong na ito rito ay talagang kahina-hinala. Hindi ba lagi mong gustong malaman ang sitwasyon ng inyong pamilya? Habang ang iyong mga magulang ay hindi pa umuuwi ngayong araw? Dali, pumasok tayo at tingnan kung merong anumang pahiwatig. Tara na. Lola. 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 Xiaoyu,
Bakit ka biglang bumalik? Ang sira-sira nito? Sira na sira. Parang si Lola, mukhang may malubhang sakit. Baka panandali ang paggaling lang. May mali. Lola ni Xiang Yu, magandang araw. Kami ang mga magulang ni Xiaohui. Paumanhin sa abala. Mga balai pala. Sige, kukuha ako ng konting pagkain para sa inyo. Muntik na naman akong tumayo. Si Lola ay may sakit sa binti. Hindi siya gaanong makagalaw. Ako na ang kukuha para sa inyo. Hindi na. Sandali. Laoma, nababaliw ka na ba? Nakikipag-agawan ka sa manok ng pagkain? Tikman mo. Nakakadiri ka. Tikman mo. Ang sarap at malambot. Ano ito? Ito ay 40,000 dolyar bawat gramo na. Platinum caviar. Ito, ng 40,000 dolyar bawat gramo. Platinum caviar. Ito talaga ay platinum caviar. 40,000 dolyar bawat gramo. Mas mahal pa iyan kaysa kumain ng karne ni Tangseng. Hindi naman ganon. Ito ay talagang pagkain ng manok. Oo, magkamukha lang naman. Saan mo binili iyan? Bibili rin ako ng 2 kilo. Sa tindahan sa dulo ng baryo, hanapin mo ang kapitan para timbangin 40 piso bawat kilo. Ay naku, malaking gastos ito para kay Sun Yaozong. Mali na naman ba ang pagkakakilala ko? Parang mayroon silang isang itinatagong sikreto. Napapansin ba ninyo? Simula nang pumasok tayo sa bakuran na ito. Sa hangin, may bango ng tsaa. Paano naman mangyayari iyon? Itong sira-sirang basurahan na lugar, paano magkakaroon? Hey? Mayroon nga bang amoy ng tsa at pamilyar ang amoy na ito? Paanong matandang babae iyan? Hindi paa. Ang tubig na pambabad ng paa. Xiaoyu, ang lola mo ay gumagamit ng dahong pao mula sa Wuyi Mountain para pambabad ng paa. Xiaoyu, ang lola mo ay gumamit ng Wuyi Mountain dahong pao tea para magbabad ng paa. Paano naman mangyayari iyon? Ito ay talagang tsaa na binili ng tatay ko sa 10 piso. Ang lola ko ay nagbabad na nito ng mahigit 20 taon. Hindi. Sa pagkakataong ito, hindi ako maaaring magkamali kahapon. Nagtimpla ako ng isang tasa para sa iyo. Tito, posible kaya na ang dahong pauti ninyo ay peke? Mukhang posible nga iyon. Aray, bakit mo ako kinurot? Tagalungsod tayo, parang probinsyano ang itsura mo, walang alam sa mundo. Mundo. Naalala mo nga ako, Xiaoyu. Posible kaya na lumaki ka sa baryong ito at wala kang alam sa mundo? At hindi mo alam ang halaga ng mga bagay? Sa totoo lang, ang suot at gamit mo ay pareho ng sa mga ultra-rich. Parang hindi ko nga naisip iyon. Xiaoyu, ang hangin sa labas ay nagpapasakit ng ulo ko. Ihatid mo si Lola sa kwarto. Opo, Lola. Sandali, mauuna na ako. Xiaoshui, nakita mo na ba ang mga magulang ni Xiaoyu? Sila ba ay may matayog na tindig? Nakita ko na sila. Pero ang suot nila ay napakasimple at may tagpi pa ang damit. Mukhang hindi naman sila galing sa malaking brand. Iyon. Iyan ay kakaiba. Ano bang nangyayari sa'yo? Ganyan lang ba yan? Sigurado ka ba na sila ay isang super rich na pamilya? Oo nga eh. Ang mga sobrang mayaman sa mundo, sa kanilang mga bahay, ay may mga bihirang koleksyon. Bawat isa kapag inilabas, ay nakakagulat sa buong mundo. Hindi ito maihahambing sa mga bagay na yan. At why? Tumahimik ka. Hindi ba ito ang Rukil, ang pinakasikat sa 5 sikat na pugon? Ano bang yang rukilin na yan? Sa tingin ko, ikaw ay nababaliw na. Mga basurang ito, bakit mo pinag-aaralan? Ang mga Rukil sa mundo ay wala pang 100. Bawat isa ay pambihira at natatangi. Tingnan mo ang itsura nito. Ito ay napakabihirang kulay na sky blue. Xiaoshui, halika. Kunan mo ako ng litrato, dali.
Okay na? Mga kaibigan, isang nakakagulat na natuklasan. Nasa bahay ako ng aking manugang. Parang may nakita akong rookill na may sky blue glaze. May mga eksperto ba diyan? Bilisan yung tingnan para sa akin. Wow, parang totoo yan. Nasaan ng address? Bahay ni Lin Xiangyu, Barangay Lim, Lungsod Ilog. Bilis! Malapit lang ako, darating ako agad. Anong pinag-uusapan nyo? Ang excited nyo? Xiangyu, dati medyo nagduda talaga ako sa pamilya mo. Kung super rich ba kayo o ano. Pero si tatay, lalo lang nag-exaggerate. Sabi niya, yung mangkok na ginagamit mo sa pagpapakain ng manok, ano raw, ay isang ruyaw na porselana. Hindi ba, pag ang lalaki ay 50 anyos na, automatic magkakaroon na ng PhD sa history? Kung gusto ni Tito, hayaan mo na lang siyang magulo. Anong ginagawa mo? Bakit ka nagulat ng husto? Nakakatakot ka. Ito. Tito, ito ang pamalo namin sa apoy. Si Lola ginagamit itong tungkod. Hindi naman, sabihin mo na naman na ito ay isang kayamanan? Alam ko, sasabihin ko, pero baka hindi kayo maniwala. Pero mamaya, may darating na eksperto sa Antigo. Ang sasabihin niya, tiwala na ba kayo? Sige, hintayin na lang natin. Pagkalipas ng 10 minuto. Si Xiao Yao, antigong appraiser sa unang antas. Excuse me po, dito ba ang bahay ni Lin Xiangyu? Pakiusap! Ako si Lin Xiangyu. Ikaw ang tinutukoy ng tiyuhin ko, master ng antigong pagtatasa. Bawat taong unang makakakita sa akin ay may ganitong tanong. Litrato ng ID ay nandito. Kung hindi ka naniniwala, ilabas mo at tingnan. Sentro ng pananaliksik sa pagtatasa ng Antigo ng Estado. Xiao Yao, unang antas na tagatasa ng Antigo. Hindi ikaw yung sikat na vlogger ng pagtatasa ng Antigo sa buong internet, di ba? Oh, siya nga. Siya ay kilala bilang buhay na diksyonaryo ng pagtatasa ng seramika, ang alagad ni Ginoong Geng, si Simen Xiaoyao. Hindi ko inaasahan na sa murang edad mo ay may ganito kalaking karanasan na pala. Oo naman. Ang sideline ko ay live streaming ng pagtatasa ng Antigo. Kaya naman ang pagtatasa dito ay live stream lahat. Pero hindi naman kayo nagjo-joke sa akin. Sa ganitong lugar mayroon talagang ruware. Ako. Tingnan mo. Talaga. Kapamilya, hintayin niyo muna ako. Diyos ko, kapamilya. Ang pamilyang ito. Wow, ginagamit nila ang ruware para pakainin ng manok. Babe, tingnan mo. Ang live stream na ito ng pagtatasa ng Antigo talagang lumalala na. Iyan ay para sa pagloloko sa mga mangmang. Kung ang mangkok na pampakain ng manok ay tunay na ruware, ako si Haroldan ay kakain ng tae ng lem. Pustahan tayo ng 5 piso, ito ay tiyak na scripted. Xiao Yao, totoo ba o hindi? Ang mangkok na ito ay galing sa lola ko na napulot niya sa tabi ng kalsada. Ruware na may sky blue glaze, wala pang 100 ang natitira sa mundo, saan naman nakapulot ng ganitong kayamanan. At saka, sa kulay at mga bitak nito ay malamang mula sa Song Dynasty. Kung ilalagay sa subasta simula sa hindi bababa sa 300 milyon. 300 milyon? 300 milyon. Oo naman. Anong ginagawa mo? Wala lang, nahihilo ako. Tara, Xiao Yao, tingnan mo ito. Alam kong ito ay mahalaga. Pero hindi ko makilala, hindi ko matukoy. Tingnan ko nga. Wow! Mga kaibigan, narinig na ba ninyo ang tungkol sa Kremlin?
ang pinakamahalagang kayamanan ng Kremlin. Ang kayamanan ng Kremlin, iyon ay Orlov Diamond, tama ba? Ang brilyante sa setro ng Tsar, isang brilyante. Nagpapanggap na naman. Ano ang koneksyon ng brilyante sa lumang patpat na iyon? Ano ang kaugnayan? Magsisimula na naman siya ng misteryo. Yung patpat na panggatong, hindi naman siguro. Iyon ay mahalaga rin. Ako mismo ay halos hindi makapaniwala. Ang patpat na ito, isang brilyante na nahulog mula rito, ngayon ay nasa Kremlin. Ang patpat na ito ang nawawalang setro ng imperyo ng Tsar. Talaga ba? Diyos ko. Sus, totoo ba yan? Setro ng imperyo? Sa tagal kong nanonood kay Xiao Yao, ngayon ko lang siya nakita na ganito kasigla. Hindi ba ito scripted? Setro ng imperyo. Ito ay hindi na mabibili kahit may pera ka. Ang pamilya ni Lin Xiangyu, ano ba talaga sila? Xiao Shui, totoo ba ito? Hindi ko rin alam. Xiangyu, bakit hindi mo tawagan ang magulang mo? Ano ba ang nangyayari? Ang halaga ng mga bagay na ito, hindi na masusukat sa pera. Tatawagan ko ang mga magulang ko para malaman kung ano talaga ang nangyayari. Ang live stream na ito ng pag-aaprisal ng kayamanan, ang bilang ng manonood ay lumampas na sa 1 milyon, mukhang hindi na natin ito maitatago. Kung hindi sagarin natin ang pagkakataong ito at ipahayag sa lahat ang tunay na pagkakakilanlan ni Xiaoyu. Ito rin ay sa mga nakaraang taon ang pagbawi sa kanyang simpleng pagpapalaki. Yung sikat na sikat sa buong internet, na panood mo ba ang live stream ng pag-aaprisal? Sabi ng babaeng host na ang mangkok na pinapakainan namin ng manok ay Celadon Ruware. Sabi nila, ang tiki ng apoy natin ay ang nawala ng 1,000 taon setro ng imperyo. Totoo ba iyan? Anak, huwag ka munang mag-alala. Ako at ang nanay mo ay papauwi na. Masasabi ko sa iyo ng malinaw. Yung appraiser na makikita sa bahay natin, lahat ng bagay na matatagpuan ay totoo lahat. Totoo? Ito ano ba talaga ito? Anak, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Sa totoo lang, ikaw ang unang pamilya ng mataas na lungsod. Lim. Mahina ang internet ng tawag sa ngayon. Ay nako, wala nang internet ayos. Pag-uwi natin saka na natin pag-usapan. Ay naku, ang anak natin paano kung maapi siya? Sino ang maglalakas loob? Ay naku mahal, huwag kang mag-alala. Papuntahin ko na si Xiaobei sa kanyang pagkatao bilang pinakamayamang tao para pangibabaw ang buong lugar, mem. Xiaobei, Panginoon, ihulog mo agad lahat ng iyong ginagawa pumunta sa Barangay Lim. o pupunta na ako. Mga kalahating oras. Protektahan si Xiaoyu. Xiaoyao, ikaw, naglibot-libot ka. Ano ba talaga ito? Kaligrafya ni Wang Siji. Pintura ni Tang Bohu. At may halos 10 bilyong koleksyon. Hindi ko na talaga kayang dalhin. 10 bilyon? Mga pamilya manhid na ako, kahit anong mantel sa bahay nila ay nasa Sotheby's auction na nagkakahalaga ng 200 million Persian carpet. 200 milyon? Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng napakaraming kayamanan. Ang live stream na ito ng pag-aanalisa ng kayamanan, talagang hindi ako makapaniwala. Ang mga nasa museo ay meron lahat sa bahay niya, at ang wala, meron din. Sanggol, kakapusta mo lang, sabi mo kung totoo ang kayamanan niya, ikaw ay kumain ng ano. Totoo, talagang gusto mo akong kumain? Ang pamilya ni Lin Xiangyu, kahit ganito na siya, bakit hindi siya mahanap sa internet? Ang ganitong mayamang buhay, pwede bang sa akin na lang maging malaya din? Ay ano ang sinabi mo sa video kanina? Kanina ay tumawag ako sa magulang ko, tumawag sa telepono, biglang nawalan ng internet. Hintayin ko na lang bumalik ang magulang ko para malaman kung ano ang nangyari. Hindi ka ba talaga isang tagapagmana ng sobrang mayaman? Sana na nga. Para hindi naman ako napakahirap para hindi kita mapakasalan. Law, matama ang hula mo. Kung si Lin Xiangyu ay manugang ko, ang lahat ng kayamanan na ito ay akin na. Sa iyo pa, paano mo siya ginagamot dati? Buti nga hindi kayo naghiwalay. Imposible naman na ako ay humingi ng tawad sa isang nakababata? Hihingi ka ba ng tawad o hindi? Bahala ka.
pero kay Xiaoyu, hindi ako nagsalita ng masakit na salita. Xiaoyu. Dati, kasalanan ko. Basta ikaw lang huwag mong hiwalayan ang anak ko. Kahit ano pwede. Tia Xiao, si Lin Xiangyu. Kung hindi hiwalayan si Xiao Shui, sa oras na yon, ang mga ninakaw na bagay na ito sasabihin din sa'yo iyan. Xu Xiaofeng, bakit ikaw na naman? Bakit parang multo kang sumusunod? Nangong Shui, kung hindi ako dumating, kung paano mamamatay ang buong pamilya ninyo, hindi ninyo malalaman. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ninyo naisip? Ang mga mahalagang antigong ito, paano napunta sa malayong probinsya? Kung ito ay ninakaw, lahat kayo babarilin. Shu Xiaofeng, huwag kang magsalita ng kalokohan. Kakatawag ko lang sa aking mga magulang. Sabi nila, ang mga ito ay tunay na mga koleksyon. Koleksyon? Kung ito ay koleksyon, sa estado ng inyong pamilya, kayang-kaya bang kolektahin kahit isa sa mga ito? Sa tingin ko, ang mga magulang mo ay talagang mga internasyonal na trafficker ng antigo. Sila ay naghuhukay at nagnanakaw ng mga antigo. Kung hindi, bakit ngayon hindi pa sila lumalabas? Ikaw, Oo nga, matagal na tayong nandito pero hindi namin nakita ang mga magulang mo. Talaga bang antiquities dealer siya? Ma? Kung walang ebidensya, maniniwala ka ba? Hindi ka naniniwala, di ba? Hayaan mo siyang ilabas ang mga sertipiko ng mga koleksyon lahat. Hindi ba mapapatunayan niyang malinis siya? Tama. Ito ay mga lehitimong koleksyon. Dapat may mga sertipiko. Lin Xiangyu, ilabas mo na. Kung hindi, hindi na kita matutulungan. hindi ko rin nakita ang mga sertipiko. Ano? Alam ko nang may twist. Napakaraming kayamanan sa bahay. Paano sila nakatira pa rin sa ganitong basurang lugar? Itong mga antiquities na ipinagbibili sa ibang bansa, dapat silang arestuhin. Sabi ko na nga ba hindi ganun kasimple. Mga kaibigan sa livestream, mag-like na kayo. If-viral natin itong antiquities dealer sa trending. Lin Xiangyu, subukan mong alalahanin ng mabuti. Wala talagang sertipiko? Kakapunta ko lang sa loob ng bahay ninyo. Ang halaga ng mga antiquities sa inyong bahay ay sobrang lampas na sa death penalty standard para sa antiquities trafficking. Ano? Death penalty? Xiao Shui, halika rito. Nahimatay ang nanay mo. Ah! Ngayong oras na ito, kasama mo pa rin siya? Gusto mong mamatay? Naniniwala ako sa'yo. Xiaokui, para sa ikabubuti mo ito, bakit palagi kang sumasalungat sa akin? Hindi para sa akin ang ginagawa mo. Ikaw, pera lang ang mahal mo. Sinong mayaman, yun ang pinipili mong makasama. Bakit hindi ikaw na lang ang magpakasal? Ikaw, nakakagalit ka talaga. Tita Xiao, huwag kang mag-alala. Basta tutulungan mo akong patunayan na ninakaw ni Lin Xiangyu ang antigo. Kapag nakulong na siya, pakakasalan ko pa rin ang anak mo. Chu Xiaofeng, wag mo nang isipin yan. Si Xiao Shui ay nobya ko na ngayon. Ano kung gayon? Kapag napatunayan na ang kaso mo, babarilin ka na. Lin Xiangyu, kung mahal mo talaga si Xiaokui, iwanan mo na siya agad. Kung hindi, tutulungan ko si Xu Xiao. Ako tutulungan ko si Xu Xiao para iakusa ka sa pagnanakaw ng antigo. Nanay! Tia Xiao, matalino ka talaga. Bakit? Kailangan mo pa bang lumaban? Lin Xiangyu, kung hahayaan mo ngayon si Xiaokui at umalis na siya, hindi na kita hahabulin. Hayaan ang hukom na baguhin ang hatol mo sa life imprisonment. Xu Xiaofeng, paulit-ulit mong sinasabi na ang pamilya ni Xiangyu ay nagnakaw ng mga antigo. Ang mga antigong ito ay ninakaw nila sa kanilang bahay. Nasaan ang ebidensya? Gusto ng ebidensya ha? Si Men Xiaoyao. Ngayon ay may milyong manonood na nanonood, di ba? Sa harap ng lahat, sabihin mo magkano ang halaga ng mga antigong ito? Paunang salita, neutral ako. Sa kanyang pamilya sa ngayon ay nasa 50 bilyon. 50 bilyon. 50 bilyon. Ang pamilya Si ay may 10 bilyong puhunan. Ang perang inilaan sa mga antigo ay ilang daang milyon lang.
Kung ang mga magulang mo ay hindi mga international antiques dealer, paano magkakaroon ba ang iyong pamilya ng 1 trilyong puhunan? Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba? Ikaw, naniniwala ka ba? 1 trilyong puhunan. Magkano kaya iyon? Imposible kung ako ay may 1 trilyon na gagawa ko ng sarili kong isla. Sino ang gugustuhing manirahan sa probinsyang iyon? Sa totoo lang, kung ganyan kayaman ang pamilya mo, matutuwa rin ako para sa'yo. Sa totoo lang, hindi rin naman ako naniniwala. Lumaki ako sa basurahang ito. Hindi pa nga mention ang trilyon. Kahit ang 1,000 piso ay napakabago sa akin. Hindi ako naniniwala na ako ay isang super billionaire. Pero naniniwala ako sa aking tatay at nanay at sa aking lola. Sila ay nagturo sa akin mula pa noong bata ako na ang pagnanakaw ay kahiya-hiya. Apo, ipinagmamalaki kita. Lola. Lola, yung binti mo, hindi ba't hindi ka makatayo? Nagpapanggap lang. Yung binti ko ay maayos naman. Kung bakit ako nagpapanggap, huwag mo nang itanong. Kung itatanong mo pa, hindi na ako makakapagpatuloy. Huwag mong ilihis ang usapan. Kahit nakatayo na si Lola, ano naman, Pag nakatayo ako, masasampal kita. Ano sa tingin mo? ikaw matandang babae, lalabanan mo ako? Sigurado ka bang hindi kita sasampalin? Huwag mo siyang hawakan. Ikaw, batang walang galang, inaapi mo ang apo ko. Wala ka bang katapusan? Xiaoyu, bigla kong naisip na tama ang iyong ama. Kung hindi siya pinalaki ng tama, Naging ganyang katuloy. mas mabuti pa kung patayin na lang. Lola, pinupuri mo ba ako? Matandang babae at kayo, dahil hindi ninyo maipakita ang sertipiko ng antigo, ngayon ko kayo isasakay sa presinto, tao. Sino ang may lakas ng loob na magulo sa bahay ko? Ang galing, dumating na si Ouyang Bay na mayamang tao. Dumating ang ate mo para tulungan ka. Kayo na ang bahala sa mga bagay-bagay. Nakipagkita ako kay Tiawang sa dulo ng baryo para mag-blind date sa parke. Mauna na ako. Lola, ingat ka. Ang pinakamayaman sa lungsod Ilog. Sabi niya, ito ang bahay niya. Siya ang adopted na ate ni Lin Xiangyu. Adopted na ate. Ang lahat ng antigo at relics na ito sa bahay, wala bang kinalaman sa kanya? Ouyang Bay, sigurado ka bang na ngayon gusto mong magpakitang gilas? Kahit konting, erase ko lang ang konting opinion. Lahat ng netizens ay ikaw ay ikonekta sa iligal na pagbebenta ng antigo. Sa oras na iyon, huwag mong sabihin na nagpapakitang gilas ka para sa kanya. Hindi mo na kayang protektahan ang sarili mo. Protektahan ano? Noon, ang injection ni Xavier Sai para sa pagbubuntis, natamaan ka ba sa ulo? Anong kabulastugan yan? Kung ganyan ka magsalita, hindi na tayo makakapag-usap. Pagkatapos ngayong araw, baka hindi ka na tao. Magkaibang species ang usapan natin. Wala namang dapat pag-usapan. Ouyang Bay, ikaw na masamang babae, hindi kita kayang pigilan? Malapit ka ng mamatay? At galit ka pa sa akin? Ang dami mong sinasabi. Anong ingay yon? Ouyang Bay, tapos ka na. Sinasabi ko sa iyo, ang tatay ko nakipag-ugnayan na at nakakonek sa pamilya Lim ng mataas na lungsod. Sa harap ng pamilya Lim, ikaw ay isang asong babae na umaasa sa ganda. Ganyan mo sirain ang ate ko, mag-ingat ka, baka saktan kita. Kung ayaw mong mamatay, tumigil ka. Pakibitiwan mo na ako. Ikaw? Tay. Ang tapang mo, pinapalo mo ang anak ko sa harap ko. Kung ganun, sa susunod, kapag hahampasin mo ang anak mo, tumalikod ka. Buisit, kilala mo ba kung sino ako? Naglakas loob kang kausapin ako ng ganyan? Hindi mo nga kilala ang sarili mo. Kung ganoon, bumalik ka sa simula. Puro tugma ang bibig mo. Parang nag-aaral ng masteral ang dalawang ito. Magaling ka. Akala mo ba nasa likod mo si Ouyang Bay? Para kang walang pake. Ouyang Bay,
Kung gusto mong mapanatili ang pagiging pinakamayaman mo, lumuhod ka agad at humingi ng tawad. Xavier Sai, tumatanda ka na yata at naguguluhan? Kailangan mo bang bumili ako ng 2 kahon ng brain tonic para ma-recharge ang utak mo? Tay, sobra na ang kayabangan nila, pero huwag kang mag-alala, hindi mo na kailangan kumilos. Alam ko ang paraan para papigilin sila. Mga netizen, sila ay kumikita sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga antigo ng ilegal. Kaya nila inilagay si Ouyang Bay sa posisyon ng pinakamayaman. Ilang antigo kaya ang kailangan nilang ibenta sa ibang bansa para makuha ang kasalukuyang katayuan ni Ouyang Bay. At saka sinaktan pa nila ako. Sabi ko na nga ba isang babae? Sa murang edad paano siya naging pinakamayaman? Ibig sabihin ipinagbili ang bansa para sa kayamanan. Sa livestream, nangaaway sila ng tao. Sa pribado, tiyak na walang takot sila. Dapat silang parusahan. Tatawag ako ng lahat ng hacker sa buong network para i-dox si Ouyang Bay at alamin ang ebidensya ng krimen ng kanyang pamilya. Tingnan natin kung sino ang kanyang mga adopted parents. Sino ba talaga sila? Tingnan mo to, tingnan mo. Ngayon hinahanap na ng mga netizens ang impormasyon mo. Tiyak na sa lalong madaling panahon malalaman ng lahat ang pinagmulan ng iyong kayamanan. Pati na si Lin Xiangyu at ang kanyang pamilya lalantad din sa publiko. Ngayon huli na para magsisi ka. Tanga. Kapag nalaman ng mga netizens ang tunay na pagkakakilanlan ni Xiangyu, tiyak na magsisisi ka na noong mga panahong iyon, tinurukan ka ng tatay mo ng abortion sa ulo. Ang bilis naman, nalaman na ng mga netizens. Sabi nila, noong itinatag ang kumpanya ni Ouyang na pinakamayaman, nakatanggap ng 100 bilyong pamumuhunan mula sa ibang bansa. Talagang mahuhusay ang mga netizens. Sa tingin ko, ikaw Ouyang Bay, Ano pa bang masasabi mo? Ano ang sasabihin? Gusto mong murahin? mukhang hindi ka natututo hanggat hindi ka nasasaktan. Ang 100 bilyong pamumuhunan na ito ay ang pera mula sa iyong pagbebenta ng antigo. Xiao Bei, nahirapan ka. Dala namin ang mga sertipiko ng antigo, darating na kami. Xu Xiaofeng, paulit-ulit mong sinasabi na nagbebenta kami ng antigo. Kung ang mga dokumento ng koleksyon ng mga ito ay mailalabas namin? Kung ang mga antigong ito na nagkakahalaga ng 50 bilyon, kaya mong ilabas ang sertipiko sa loob ng kalahating oras, luluhod ako at yuyuko sa inyo. Kung hindi mo mailabas, ikaw at si Lin Xiangyu ay magpapalit-palit na maging alipin ko. Anak mo, maganda ang ideya. Pinipili ko si Ouyang Bay. Ikaw! Huwag kang magpadala sa galit, Xiangyu. Kung susuntukin mo siya ngayon, mas lalo ka lang pupuntiryahin ng publiko. Dapat kang maniwala sa ate mo. Pagkalipas ng 10 minuto, Ang tagal na. Bakit hindi pa dumarating? Sa tingin ko, kayo nagpapalipas lang ng oras. Kung natalo ka, tanggapin mo. mga tauhan. Kunin ninyo sina Ouyang Bay at Nangong Xue at dalhin sa akin. Tigil! Ang aming pamilya Lim, kailan pa kayo ang magkakagulo dito? Hindi ka ba ginugulo, anak? Tay, nanay, anong suot nyo? Alam namin na maraming tao ang dumating sa bahay, kaya nag-ayos kami ng maganda. Sila talaga ang mga magulang ni Lin Xiangyu. Parang hindi sila taga-probinsya. Baka naman talaga silang isang lihim na mayamang pamilya. Ang daga na nagsuot ng makulay na damit, daga pa rin yan. Sino ang tatakutin mo? Bakit mo ako sinaktan? Kung walang respeto ka pa, sasaktan pa kita. Tay, sinaktan niya ako. Dapat mo akong ipagtanggol. Isang basurang antik na mangangalakal, dapat nasa ilalim ka ng lupa nagtatago, lumalabas ka pa para manakit ng tao. Tatawag ako ng pulis para hulihin kayong lahat. Mahal, sabi niya tayo ay mangangalakal ng antik, mga manghuhukay raw. Kung may ganito akong kakayahan, unahin ko silang hukayin. Ikaw, nagtutulad tulugan kung hindi kayo mangangalakal ng antik, saan nanggaling ang mga bagay na ito? Puro kang kalokohan. Siyempre binili namin. Baka nahulog mula sa langit. Nasaan ang sertipiko? Kung wala, tatawag ako ng pulis. Tay, ang mga bagay na ito mahigit 50 bilyon pesos ang halaga. Hindi lang sa ating pamilya, kahit si Ate Bay, mahihirapan din. Ngayon sasabihin mo sa akin na kung ito ay tumubo mula sa lupa, mas magkakaroon ako ng tiwala. Ano ba yung kalokohan na sinasabi mo? Sa lupa, mga pananim lang ang tumutubo. Paano magtutubo ang antik? Halika, buksan natin at tingnan. Ano ito?
Imposible ang sertipiko sa loob ng kahon na ito. Sertipiko ng Kapag pagpapatunay. binuksan, tiyak na blankong papel lang. Asosasyon Hindi ng ito Antigong blankong papel. Pagpapatunay ng Ito mataas talaga na ay lungsod, sertipiko ng pagpapatunay ng antigong bagay. Tingnan mo. Tunay ang selyong ito. Naku, isang malaking pagbabago ng kwento. Ang mga antigong ito ay binili lahat ng pamilya nila, kayamanan pala ng pamilya nila. Bakit nangyari ito? Huwag kayong maniwala, mga kalib. Huwag talaga kayong maniwala. May mga netizen na malapit ng malaman kung sino ang nasa likod ng misteryosong tao ni Ouyang Bay. Dumating na. Ano? Si Men Xiaoyao, kailangan mong tingnan ng mabuti ang antigong ito na nagkakahalaga ng 50 bilyon. Hindi ako naniniwala na lahat ng ito ay binili nila. May isa pang netizen na naglabas ng malaking iskandalo. Sabi, ang misteryosong tao na nag-invest kay Ouyang Bay sa loob ng 20 taon ay tumubos para sa bansa ng halos 100 bilyong halaga ng antigong bagay. Hindi siya isang antigong negosyante, para bang tagapagtanggol ng pambansang antigong bagay. Ate, siguradong alam mo kung sino ang dayuhang puwersang ito. Ang tatay ko. Ang misteryosong taong ito. Hindi kaya siya ang biyenan? Ang misteryosong ito hindi kaya ang mga biyenan? Sandali Ma'am Xiao, hindi ba kayo nagtataka? Ano? Ang mga pahiwatig na ibinunyag ng netizens na ito. Bakit paulit-ulit nagbibigay ng suporta sa kanilang pamilya? Hamim, sa nakikita ko ang nagbubunyag na ito. Baka matagal nang nasuhulan ni Ouyang Bay. Si Ouyang Bay ang pinakamayaman sa lungsod Ilog sa kanyang kakayahan. Talagang kaya niya ito. Mukhang kung sino ang pipiliin bilang manugang kailangan pang maghintay ng kaunti. Chu Xiaofeng, bago mo sabihin ang mga ito, hindi ba dapat munang tuparin mo ang iyong pangako? Anong pangako? Sabi mo, kapag naipakita namin ang sertipiko, luluhod ka at sasamba sa amin at hihingi ng tawad? Ikaw? Sa tagal kong nabubuhay, hindi ko pa ito naranasan. Ikaw, Shu, ang iyong anak ay luluhod sa amin. Hindi ka pa ba tatalikod? Tay, ayokong lumuhod. Mag-isip ka ng paraan. Kaya ninyong ilabas ang mga sertipikong ito. Ibig sabihin, may kakayahan kayo. Pero ang sertipikong ito hindi makatugma sa halagang 50 bilyong piso ng Antigo? Pero ngayon lang nakipagkita kami kay Chairman Sun, pangako niya sa akin pagkatapos niyang matapos kami ay dadalhin ipapakilala sa pamilya Lim ng mataas na lungsod para pag-usapan ang bilyong proyekto ng real estate. Kung ihahambing ang maliit na kayamanan ninyo, kayo'y nagpapanggap lang na malaking tao. Ay naku, paano naman ang pamilya Lim ng mataas na lungsod titingin sa pamilya Si? Ang pamilyang ito ba ay nakakatakot? Naalala mo pa ba nung lumabas tayo ng hotel nakita natin ang pangkatliwanag na chairman? Siya ay bilyonaryo. Isa lang siya sa pamilya Lim ng mataas na lungsod. Isang taong nasa gilid lang. Bilyonaryo, gilid lang din. Kaya ang pamilya Lim ng mataas na lungsod, hindi ba? Katumbas na ng isang maliit na bansa. Tay, talaga bang napagkasunduan mo? Siyempre, Chairman Sun, mahigpit na hinawakan ang kamay ko at personal na sumang-ayon sa 1 bilyong real estate project na sa ating magamalang ibinigay. Kaya hindi ba tayo tataas ng husto? Ang pamilya Lim ng mataas na lungsod, isang malaking pamilya. Marami siguro silang anak? Kung si Xiao Shui makapag-asawa ng isa sa kanila, kahit na pinakakaraniwang kamag-anak sa labas, ang aming pamilya Reyes ay aangat na. Xiao, mamaya ba talaga kayo pupunta para dumalaw sa pamilya Lim ng mataas na lungsod? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng tatay ko? Sa sandaling dumating si Chairman Sun, agad akong dadalhin para dumalaw sa pamilya Lim ng mataas na lungsod. Pwede mo bang isama ang aming pamilya? Ano bang sinasabi mo? Matanda ka na ba? O bingi ka na? Sabi ko, isama ni Xu Xiao ang aming pamilya para rin kay Xiao Shui makahanap ng isang mabuting asawa. Pakiusap, makontento ka na. Ang ate ni Xiang Yu ay si Ouyang Shoufu. Kung mapapakasal si Xiao Shui sa kanya iyon, ay napakalaking swerte. Gusto mo pang sumali sa gulo ng pamilya Lim ng mataas na lungsod? Anong kaya nating pamilya? Hindi ba ako nagsusumikap? Bakit parang wala kang pagmamalasakit kay Xiao Shui? Gusto ko talaga ang ugali ni Tia. Si Xiao Shui ay napakaganda. Bakit hindi siya dapat umangat? Kahit hindi niya ako pakasalan, bakit naman siya dapat magpakasal sa isang probinsyano na tulad ni Lin Xiangyu? Kung sino ang pakakasalan ko, anong kinalaman mo doon? Ku Xiaofeng, pwede bang huwag kang maging parang istorbo? Nakikialam ka sa lahat ng bagay. Makinig ka ng mabuti.
Kahit na si Xiang Yu ay mahirap, papakasalan ko pa rin siya. Kung siya yung batang babae, gaano kaganda kaya? Nagpapanggap ka pa. Ipipilit mo bang sabihin ko sa inyo ang tungkol sa upahang nobya sa lahat ng tao, di ba? Upahang nobya. Xiao Shui. Ano ang ibig sabihin ng pag-upa ng kasintahan? Hindi pa po ninyo alam ang inyong anak at manugang na babae paano po ba sila nagkakilala. Ang isa sa kanila ay para sa pamilya lang, ang isa naman ay para takasan ang arranged marriage, nagkasundo agad sila. Sa mismong plataforma para sa pag-upa ng kasintahan pumirma ng kontrata. Pagdating ng oras, maghihiwalay agad. Wala talagang pagmamahalan. Xiao Yu, totoo ba ang sinasabi niya? Si Xiao Hui ba talaga ang iyong inupahang kasintahan? Ma, ako... Xiao Shui, buti naman. Bakit hindi mo sinabi kanina? Ganyan pala ang relasyon ninyo. Para kayong totoo. Ma, ako. Kami Tama si Xu Xiaofeng. Ako at si Xiao Shui. Talagang magkakontratang nobyo't nobya. Ang pagpapanggap naming magkasintahan ay para lang harapin ang pressure ng pamilya sa pag-aasawa. Pero hindi naman kami walang pagmamahal. Sa 3 araw na ito, kahit sa oras ng pagtulog, ay magkasama kami. Nitong mga nakaraang araw, palagi ko siyang sinasabing pabigat na sana matapos na agad. Pero ang tibok ng puso ko ay laging nagpapaalala sa akin. Para akong nahulog ang loob sa babaeng CEO na ito. Ayya! Ayya! Tatay, Nanay. gusto ko talagang pakasalan si Xiao Shui. Bibless ninyo ba kami? Dapat nating tanungin kung ano ang gusto ni Xiao Shui. Sabi ng biyenan mo baka may pagkakataon ka. Makapag-asawa sa pamilya Lim ng mataas na lungsod. Iyan ay isang napakayamang pamilya. Hindi mo na ba iisipin pang muli? Oh, gusto ko. Mas mabuti pa ang sariling tahanan, kahit hindi ginto o pilak. Sa tingin ko, natagpuan ko na ang aking tahanan. Sige, pipili ako agad ng isang magandang araw. Ang kasal, gagawin natin ito ayon sa pinakamaringal na tradisyon ng pamilya Lim. Pumapayag ako. Ang nanay niya, ako na ang pumayag para sa kanya. Ano yan? Ano ang ginagawa ninyo? Ginagawa ninyong simbahan ang liblib na lugar na ito? Ginagamit ninyo ako bilang panakip? Tatay, nasaktan ako. Ayaw ko nang makita ang pamilya nila. Kasama si Xiao Shui. Anak, huwag kang mag-alala. Tatawagan ko ngayon si Chairman San. Pagkatapos, kapag pumirma ka ng trilyong kontrata, anong manugang na hindi mo makikita? Pagkatapos, papapatayin ni Ricardo Lim ang buong pamilya nila. Huwag nang maghintay, narito na ako. Oh, haya! Hindi ba yan ang kapitan? Siya nga. Chairman ba ang kapitan nila? Kapitan. Chairman Sun, dumating ka na sa wakas, pinag-antay mo kami ng husto. Pumayag na ako, di ba? Nadalhin kayo sa pamilya Lim ng mataas na lungsod? Anong hirap? Eto, nagmamadali kaming makita kayo. Ikaw ay abala sa pagsasaka at hindi ka pa rin dumating. Hindi ba tirap yun? Ang mga gulay na tinanim ko ay direktang ibinibigay sa aming puno ng pamilya. Ang ibig mong sabihin, ang kaligtasan ng pagkain ng pamilya ng aming puno ay hindi mahalaga kaysa sa inyong dalawa? Hindi po. Chairman Son, hindi ba kayo nagsabi na dadalhin kami para bisitahin ang pamilya Lim ng mataas na lungsod? Kailan tayo aalis? Anong ibig sabihin? Kayo hindi ba't nakita na ninyo? Nakita? Kailan? Tatay, nakita mo na ba? Wala pa. Ang laking tao yan. Kung nakita ko, no, paano ko malilimutan? Oo nga, Chairman Son, wala naman talaga kaming nakita. Kung sasabihing nakita, isang pamilya lang ang nakita namin, yung mahirap na pamilyang Lim. Mahirap? Oo nga, yung mga gago. Nasabi na namin,
ang inyong pangalan at ginamit pa namin ang mataas na lungsod na pangalan ng pamilya Lim. Pero gusto pa rin nila kalabanin kami. Ano ang gusto mo? Ako? Gusto ko pong hilingin sa inyo na gamitin ang kapangyarihan ng pamilya Lim ng mataas na lungsod. At pagkatapos ay ibagsak si Ouyang Bay, ipag-asawa muli si Nangong Xue, paluhod sa akin si Lin Xiangyu, at pagkatapos ang mag-asawang ito ay maging alipin ng pamilya si... Alipin at utusan. Sa tingin ko, tanga ka. Chairman Son, sila ang walang respeto sa pamilya Lim. Bakit mo sinaktan ang anak ko? Muntik ko nang makalimutan at ikaw matandang loko. Tatay. Si Sun Yaosong, kamag-anak sa labas, binibisita ang puno ng pamilya. Yaozong, ilang beses ko na bang sinabi sa iyo? Hindi sa mataas na lungsod, huwag mong gawin ng ganyan, tumayo ka na. Opo. Pinuno. Chairman Son, tinatawag mong pinuno ang tatay mo? Kung gayon, ikaw ay... Imposible, lumaki ako sa junkyard mula bata. Paano ako magkakaroon ng koneksyon sa pamilya Lim ng mataas na lungsod? Talagang nagkamali sila. Anak, alam ko mahirap para sa iyo na tanggapin ito. Ngunit ang tatay mo ay talagang ang pinuno ng pamilya Lim ng mataas na lungsod at ikaw ay ang pamilya Lim ng mataas na lungsod ang nag-iisang tagapagmana. Kaya mayaman ang pamilya natin? Sapat na para bilhin ang isang maliit na bansa. Kaya nung bata pa ako, sinabi ninyo sa akin ang aming pamilya ay napakahirap. Anak, gusto naming maunawaan mo kung para sa pera ang kaligayahan ay mas mahalaga. Lumaki ka rito mula bata. Hindi ba masaya? Tingnan mo ang mga batang mayaman na ito. Wala silang ginagawa kundi maglaro. Hindi mo ba naisip na sila ay kaawa-awa? Ang nanay mo at ako ay sinusubukan ka kung kapag galit ka sa amin dahil dito hindi kami magsisisi. Hindi ako galit sa inyo. Mabuting anak. Mahal ko kayo. Lao, matama ba ang paningin mo? Ang pamilya nila ay talagang mayaman. Kamag-anak, hindi ko akalain ang aking anak na babae ay ang pakakasalan ay siya pala. Ng pinakamayamang pamilya ng mataas na lungsod. Ang binata siya ay hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Siya ay karapat-dapat. Salamat, Ouyang, na pinakamayaman. Ron, tatango, ilang tao ay maaring hindi karapat-dapat. Mga kaibigan, nahuli na! Ang pamilyang ito ay maraming mahahalagang kayamanan dahil sila ay ang pamilya Lim ng mataas na lungsod. Itong hamak na tao ay ang tagapagmana ng pamilya Lim ng mataas na lungsod. Di ako kailangan kumain ng tae ng live. Hindi ito ay tiyak na isang pag-arte. Si Chairman Son ay lumuhod na nagdududa ka pa. Ang iyong ugali ay napakasama. Makipag-break na tayo. Mahal, mali na ako, di kumain ng tae. Kakainin ko na. Itong si Lin Xiangyu ay talagang sinuwerte. Siya pala ay tagapagmana ng pamilya Lim ng mataas na lungsod. Sana mabaog ang pamilya Lim. Sana maging balo si Nangong Xue. Amo, tagapamahala, may kailangan ka ba? Sa oras ng trabaho, nag-eengganyo ka sa livestream. Pinangunahan mo ang pagbuli sa presidente at sa kanyang nobyo. Ano sa palagay mo? Tagapamahala ako. Ikaw mag-impake ka ng gamit mo at umalis. Tapos na. Wala na ang trabaho. Pasensya na, Lin Xiangyu, ako ay bulag tangang hindi nakilala ang tunay na dragon. Lim ako ay hindi marunong magturo ng anak. Mangyaring patawarin mo ako na ang aking anak ay nang insulto sa binata ng pamilya Lim. Pasensya na. Ako tutuparin ko na ang pangako. Pasensya na. Pasensya na. Hindi na ako maglalakas loob na mang-istorbo kay Xue. Chairman Son, si Xu Xiaofeng kanina ay hindi ba sobrang mayabang? Pumirma ka sa kanila ng isang proyektong 10 bilyon at itinalaga mo silang mag-ama. Totoo ba yon? Xiangyu! Pwede mo akong paluin o pagalitan. Huwag mong hayaang si Chairman San kanselahin ang partnership. Chairman Sun, ang sinabi mo dapat mong panindigan. Hindi ka pwedeng magbago ng isip. Opo, binata, totoo po. Pero sabi ko, sa kanilang mag-ama lang ibibigay. Ang ibig sabihin, pundasyon lang. Kulang ng 2 manggagawa. Tingnan mo silang 2, ang taba-taba nila, tamang-tama. Dalhin sila.
Huwag, saklolo. Huwag, mali ako, anak. Kapitan, hindi naman po talaga sila ang maghuhukay ng pundasyon? Binata, nasa batas tayo, nagbibiro lang. Pero simula ngayon, wala ng pamilya C sa lungsod Ilog. Ang aking mabuting manugang, kasalanan ko ang aking kaalaman ay mababaw. Alam ko na mali ako. Huwag mo kaming alisin sa pamilya Reyes. Kung hindi mo ako papatawarin, ako ay luluhod dito ng 3 araw at 3 gabi. Tita, bagamat ikaw ay medyo nakakainis, ngunit ikaw pa rin ay ina ni Xiao Shui. Kaya, Xiao Shui, hindi ko na balak pakasalan dahil hindi naman siya yung bata pa. Ang aking mabuting anak, kasalanan ko lahat. Simula ngayon, hindi na basta-basta magmamaliit ng tao. Xiao Shui. Matagal na tayong hindi nagkita. Kilala mo na ako mula pa noon? Mula sa unang pagkikita natin sa swimming pool ay nakilala na kita. Kanina, pinaglolo ko lang kita at si tita. Mabuti naman.